Hello everyone! Good morning again sa lahat po ng mga crafters mom out there. And for today's video, gagawa po tayo ng PVC ID using PVC pet card sheet. So, as you can see, nagkakata po tayo ng PVC sheet. So, yan po. Yan po yung ginagamit natin for PVC ID printing at saka PVC bag tags or anything na gusto nyong gawin for the PVC sheet. So, yan po. But before that, ang gagawin po natin is magle-layout. Right after nyan, magle-layout po tayo na ipiprint natin. So, ang gamit ko po is A4. Nalalayout ko siya sa A4 and then ang setting po natin is A4, then Epson matte, kasi Epson po ang gamit natin na printer, and then high. And then i-mirror natin, huwag natin kalimutan na i-mirror po natin ang image para hindi po baliktad pag na-print na po siya. And ayan po. So, ang ginagamit ko po na ink for PVC ID is pigment. Para po hindi po siya madaling mag-fade. So, ayan. As you can see, pagtatapos ko po na pinrint, pinakat ko po siya sa PVC ID na cutter para mas madali po siyang mahulma. Katulad po kanina na nakita ninyo na PVC sheet. Pinakat ko siya before ko siya isasalang doon sa tawag na ito, laminator machine. So, ayan. Laminating machine. Hay, naku po. So, ayan po. Ang ginagawa ko po is, tinatapos ko muna siya i-cut lahat bago ko siya i-sandwich doon sa PVC ID. Ang PVC ID pala, ang PVC sheet pala ang i-sandwich doon sa dalawang back-to-back kasi yung diba. So, kailangan dalawa ang i-print ko. Yung back at saka yung front ko. So, yun. Ang PVC sheet is nakasandwich siya sa dalawang pinrint mo sa front and sa back. So, ayan po ang bilis ng kamay at pangyayari ng video na yan. So, ayan. So, may nagpagawa po ng 12 pieces ng ID. Kaya, minadali ko rin siya tapusin. And, successful naman siya. Ang temperature na ginagamit ko for that is 120 na heat. Yun lang po. Pero minsan, pag once na hindi ako kontento or not enough sa akin yung pagkadikit niya, tinataas ko ang temperature up to 160 para ma-assure ko na hindi siya matutuklap or hindi siya masisira. So, kaya po pigment ink ang ginagamit ko po is para hindi siya mag-fade. Long-lasting po kasi ang pigment pag yun ang gamitin natin. So, pero depende kasi yun sa inyo kung ano ang mas comfortable kayo or kung ano ba ang mas fitted sa product ninyo na ginagamit. Sa akin is, ang gamit ko is pigment para tumagal, mag-long last talaga. Kahit hindi siya ganun ka-vibrant ang color, at least tatagal siya. So, yun lang. Kailangan mo lang talagang i-high resolution ang image or yung ginagawa mo na layout para tumingkad yung print out. Na-try ko na din po yung dye-ink ang gamit ko for printing sa PVC. Pero, maganda siya. At first, vibrant ang color. Nakukuha niya talaga kung ano yung nililayout mo at ang outcome ng image ng ID. Pero, yun lang is, hindi siya tumatagal. Hindi siya nag-long last. Nag-fade po siya. Kaya, hindi siya advisable na dye ink ang gamitin mo for PVC ID or any PVC na printout. So, yun. Mas maganda po siya kung pigment talaga ang gamitin ninyo kasi solid.
at hindi po kayo mapapaya sa customers ninyo. Thank you for watching everyone. God bless! Bukas ulit!